Hindi ako naniniwala sa mga birthday wishes. Pero since ikaw ang my birthday, this is your chance. Sambit ni Alejandro na ikinangiti naman ni Cassandra bago niya kinuha ang cake mula sa kamay ng asawa niya. Make a wish, Cassandra. Anong hiniling mo? Baka sakaling matupad ko kung ano ba talagang gusto mo, Cassandra. Hiniling ko na sana. Sana makalaya na ako sa buhay kong to, Alejandro. Aniya na ikinatigil ni Alejandro. Gusto ko nang umuwi at putulin ang koneksyon nating dalawa. Hindi ko na kaya makisama pa sa'yo. Pasensya ka na. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang sabi nila, mahirap daw maghintay lalo na kung wala kang kasiguraduhan sa mga bagay na hinihintay mo. Lahat ng bagay sa mundo, kahit na anong gawin mong pag-secure sa lahat ng mga ito, mawawala at mawawala iyan sa mga kamay mo kung babaliwalain mo. Wala namang nagtatagal sa mundo. Puno nga'y nagpapalit ng dahon sa tuwing taglagas. Tao pa kaya? Pagkakaibigan nga'y nagtatapos. Relasyon pa kaya? Pero katulad na lang ng paglalagas ng mga dahon ng puno sa tuwing taglagas, may umaabot din naman sa puntong napapalitan ng lahat ng ito. Lalo na sa tuwing papatak ang petsa ng tagsibol na kung saan lahat ng mga dahon na nalaga sa punong yon, lahat ng yon ay muling mamumunga at mapapalitan. Mas maganda pa nga sa nauna nitong dahon bago sumapit ang taglagas. Kung ang pagkakaibigan ay nagtapos ng dahil lang sa isang simpleng argumento at hindi pagkakaintindihan, darating din ang panahon na muling magkukrus ang landas ninyong dalawa ng kaibigan mo. At sa puntong yon, magkakaroon ulit kayo ng pagkakataong makapag-usap at malinaw lahat ng mga nangyari sa pagitan ninyo sa nakaraan. Lahat ng bagay sa mundo ay nabibigyan ng layunin sa tamang panahon. Kumbaga lahat ng bagay sa mundo nagkakaroon ng saysay kung hihintayin mo lang ang tamang pagkakataon. Dahil ang paghihintay kahit na ganun kahirap at nakawawala ng gana, nabibigyan ito ng ibang bagay ng pagkakataon na mamunga ng naaayon sa puno nito at binibigyan din ng saysay ang bagay na yon sa tamang pagkakataon. Mahirap ang maghintay, pero kung naging matyaga ka, magiging worth it din ang lahat pagdating ng tamang panahon. Ano nga bang mangyayari kung sakali mang naubos ang pasensya mo sa kahihintay sa isang bagay na wala ka namang kasiguraduhan? Maghihintay ka pa rin ba? Cassandra! Marahang tawag ng kaibigan niyang si Beth bago ito napapikit sa sarili niya nang bahagya pa siyang matalisod sa paglalakad. Cassandra, sandali lang! Nang hindi bumaling ng tingin sa kanyang kaibigan, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang mapaismid na lang sa sarili. Peste talaga! Singhal niya pa. Mabilis siyang tumayo mula sa kinauupuan bago muling nagdesisyong tanggalin na ngang tuluyan ang heels na suot niya at nakayapak na lang na nagtungo sa direksyon ni Cassandra. Wala namang ibang nagawa si Cassandra kung hindi ang lukot ang mukhang nagpatuloy sa paglalakad. Kung nasa karera lang talaga siya ng mga oras na yon, baka siya nang nanalo sa bilis ng paglalakad niya. Cassandra, ano ba? Sambit pa nito bago sinabayan ng kaibigan sa paglalakad. Hindi ba't sinabi mo na sa akin noong una pa lang na wala kang pakialam sa utang ng mga magulang mo? Anong nangyari? Bakit bigla na lang nagbagong isip mo? Don't tell me, nagpapadala ka na sa takot ngayon. Hindi ko pwedeng baliwalain yon, Beth. Siyempre mga magulang ko yon. Sagot niya na ngayon na lang ulit yata nakipag-usap sa kanya. Hindi ko alam na ganun pa lang talaga kalaki ang utang ng mga magulang ko. Malay ko bang nasa milyon pala lahat ng yon? Kung alam ko lang na may ganun silang kalaking utang, di sana bata pa lang ako, nagtrabaho na agad ako. Dagdag pa niya. Nang dahil sa sinagot ng kaibigan ay wala nang ibang nagawa si Beth kung hindi ang matahimik na lang. Kahit nasubukan niya pang pigilan ng kaibigan niya, ay natitiyak niyang wala na siyang ibang magagawa pa. Maliban kasi sa galit at inis na nakikita niya sa mga mata nito, kitang-kita niya rin ang determinasyon sa mga iyon.
Kaya naman natitiyak niya na kahit pigilan niya pa ito sa plano niya, wala na rin siyang magagawa pa para baguhin ang desisyon ng kaibigan. Anong plano man yan kung ganon? Tanong ni Beth ang sandaling huminto sila sa gilid ng daan upang mag-abang ng jeep. Cassandra, masama ang kutob ko sa gagawin mo. Relax, Beth. Wala naman ako ibang gagawin, okay? Baling ni Cassandra kahit na bahagya pang kumunot ang noon niya nang bumaling siya ng tingin kay Beth. Wala naman ako masamang gagawin. Pupunta lang talaga ako ron para makipag-usap. Maliban doon, wala na, okay? Paano kung sa pagpunta mo ron mapahama ka? Sige nga. Paano? Sabit ni Beth bago na mewang sa harap niya. May dumaang jeep ngunit hindi na iyon nagawang parahin ng sandaling makuha ni Beth ang atensyon niya. Tamang kaibigan niya. At alam niya nag-aalala lang naman ito para sa kanya. Paano nga talaga kung mapahamak siya sa gagawin niya? Sa bagay, mas magiging delikado ang kalusugan ko kung bubuin ko ang 30 years na natitira sa lifespan ko sa pagbabayad ng utang nila Papa. Aniya bago muling nag-iwas ang tingin sa kaibigan. Kahit na magtrabaho ako ng 24 oras, hindi ko mababayaran yung milyones na inutang nila sa matandang yun. Kahit na, Cassandra, sabit ni Beth na hindi naman niya nilingon. What if may mangyaring masama sa'yo sa pagpunta mo ron? Hindi mo kilalang lalaking yun, Cassandra. Paano kung armado siya? Baka nga pagtawanan ka pa nun kapag nalaman niyang sumugod ka ron para lang makiusap. Hindi ako makikiusap sa kanya, Beth. Even so, sambit ni Beth na ikinanguso niya na lang. Ako, Cassandra, nag-aalala lang ako sa'yo, ha? Iba ng panahon ngayon. Paano na lang kung ibang hilingin niyang kapalit sa'yo? Tingin mo ba mapapakawalan ka niya kung susugod at makikipag-usap ka ron? Tingin mo ba pakakawalan ka pa niya kung magpakita ka ron? Baka nga mapahama ka pa roon sa gagawin mo. Ngumuso siya bago nag-iwas ang tingin sa kaibigan. Baka nga miyembro pa yun ng mafia. Ano ka ba? Wala namang mafia at hindi totoo ang mafia. Talaga ba, Cassandra? Natatawang sambit ni Beth na nagtunog singhal. Nakatira sa isang malayong lugar na mistulang unreachable na, mayaman at high profile pa. Tingin mo saan siya kumukuha ng pera? Baka nga mafia yon, or even worse, baka drug lord. Problema ko na yun, Beth, okay? Finals mo na lang asikasuhin mo. Seryoso kasi ako, Cassandra. Seryoso rin ako, Beth, okay? Tingin mo ba gusto ko magpunta ron ng ganitong ayos ko? Tanong niya sa kaibigan sabay duro sa suot niyang kulay itim na t-shirt at isang fitted na jeans. Wala akong choice, okay? Huwag kang mag-alala dahil makakauwi pa ako ng ligtas. Hindi ako basta-bastang nagpapatumba ng kung sino lang, kahit na adik pa siya. Pero Cassandra, matanda na raw yun, sabi ni Mama. Kaya alam kong may plano man siyang masama laban sa akin, di tatadyakan ko siya. Hindi na rin naman siguro siya makakatayo pa kung uugod-ugod na siya. Dagdag pa niya bago pa niya pinara ang jeep na natanaw mula sa malayo. Huwag kang mag-alala, Beth. Uuwi pa ako, okay? Magiging doktor pa tayo, hindi ba? Basta ipangako mo lang sa akin na magiging ligtas ka sa pagpunta mo ron. Sabit ni Beth bago siya umatras ang tumabi ang jeep sa gilid niya. Bumisita ka sa bahay kapag nakauwi ka na, ha? Hihintayin kong balita mo. Dagdag pa niya. Walang ibang nagawa si Cassandra kung hindi ang tumango na lang sa kanya bago siya nagdesisyong sumakay sa jeep at tuluyan na nga tumulak sa address na nakalagay sa bank account na hinuhulugan niya ng pera noon pa man. Sa katunayan ay may 2 taon na siyang naghuhulog ng pera sa bank account na yon. Ngayon lang niya napagtanto na para bang walang katapusan ang pagbabayad niya ng utang ng mga magulang niya sa bank account na yon. At ang sandaling questionin niya ang mga magulang niya, doon lang nagdesisyon ng mga ito na umamin sa kanya. Nang sandaling malaman ng mga magulang niya ang hindi kukulang na 10 milyon na utang nila sa matandang yon, doon lang siya tila ba nabuhusan ng malamig na tubig. Kahit na sino ay maeestatwa at magwawala kapag nalaman nilang may 2 taon niya nang hinuhulugan ng utang na natitiyak niyang kahit na may 10 taon pa siyang maghulog ng pera rito, buwan-buwan, hindi niya kailanman mababayaran ang utang na yon. Baka nga kulang pang 10 taon para mabayaran niya ang 10 milyon na yon. Lumaki si Cassandra sa isang maliit na pamilya. Siya lang kasi ang kaisa-isang anak ng mga magulang niya.
Kaya naman siya lang din ang inaasahan ng mga ito na mag-ahon sa kanila sa kahirapan. Hindi naman sila mahirap, sakto lang. Sa katunayan nga'y lumaki siya na nakukuha niya lahat ng luho at gusto niya noon pa man. Isang hiling niya lang sa mga magulang niya noon, ibibigay na kaagad ng mga ito. Isang gusto ko nito, ibibigay agad ng mga magulang niya, lalong-lalo na ng tatay niya. May negosyo ang pamilya nila noon na pharmacy. Hindi ito ganong kalaki, pero sapat na yon upang matustusan ang mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Ang maliit nilang negosyo na iyon ay hindi rin naman nagtagal sa pamamayagpag. Nang sandaling magkandalugi-lugi ang negosyo nila, hanggang sa tuluyan na ngang naglaho sa merkado ang negosyo na lang yon. Lahat ng pagod at paghihirap ng mga magulang niya para lang matustusan ang negosyong yon ay naglaho nang sandaling makaahon sila. Siya namang pagkakasakit ng tatay niya, kaya naman bandang huli, nawala na nga ang negosyo nila, nabaon pa sila sa pagkakautang. Hindi kailanman pumasok sa isip niya na ganon pa lang talaga kalaki ang naubos nilang pera sa negosyong yon. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap nila para lang maitaguyod ang negosyong yon, sa ganito pa rin pala mauuwi ang lahat. Ang buong akala niya nga'y may 100,000 lang ang utang ng pamilya niya. Malaki ng $250,000 na naglalaro sa isip niya nung una pa lang. Ang hindi niya alam, may mas malalaki pa pala sa $250,000 na naglalaro sa isip niya. Kung alam niya lang nung una pa lang, hahayaan niya pa bang mauwi sa ganito ang lahat? Anong kailangan mo, miss? Tanong ng isang gwardya ng sandaling hawakan niya ang gate ng bahay na binabantayan nito. May kailangan ka ba? Hinahanap ko si Mr. Alejandro Salvacion. Nandyan ba siya? Tanong niya sabay sipat sa malaking bahay na nasa malayo. Muli siyang bumaling sa guard nang maglakad ito patungo sa direksyon niya. May kailangan lang akong sabihin sa kanya. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Tungkol saan naman? Kailangan mo pa talagang malaman? Nanggigigil niyang bulong sa isip bago pilit na ngumiti sa gwardya. Siyang kailangan ko. Siya lang kasi ang pwede kong makausap ngayon, kaya kung okay lang, pwede bang pakilabas na lang siya? Hindi kami tumatanggap ng bisita ngayon, lalo na't naghihigpit si Mr. Alejandro. Sambit nito na ikinahinga na lang ng malalim ni Cassandra. Kaya kung may ipapasabi ka, sa akin mo na lang sabihin at ako na lang ang magpapaabot sa kanya. Hindi talaga kami tumatanggap ng bisita ngayon. Mukha ba akong bisita, kuya? Galit niyang sambit na hindi na makapagpigil pa. Ang sabi ko, kailangan ko siyang makausap. Bahagyang umangat ang kilay ng gwardya bago siya nagradyo sa radyong hawak niya. Nang matapos ay saka lang siya bumaling ng tingin sa dalaga na ngayon ay mariinang nakatitig sa kanya. Pasensya na talaga, misis. Ano, misis? Singhal ni Cassandra bago umismid sa kanya. Magsasalita pa sana ang guard pero agad siyang natigil ng sandaling matanggap niya ang go signal ng mga gwardyang nagbabantay sa loob. Isang buntong hiningang pinakawalan niya bago siya bumaling ng tingin kay Cassandra. Hingin ko na lang ang ID niyo, ma'am, bago kayo payagang makapasok sa loob. Dagdag pa nito. Walang ibang nagawa si Cassandra kundi ang sisinghal-singhal na kumuha ng card sa wallet niya bago padabog na inabot sa kamay ng guard na tinanggap naman ito bago siya nito tuluyang pinapasok sa loob. Bakas na bakas ang pagkakunot sa noon ni Cassandra nang tuluyang pumasok siya sa loob. Medyo malawak ang garden nito na may water fountain pa sa gitna. Mula sa malayo ay natanaw niya ang malaking bahay nito na kung hindi siya nagkakamali ay maraming kwarto sa loob. Sa driveway may nakita siyang mga sports car na nakaparada roon. Paano niya nagagamit ang lahat ng yun kung matanda na siya? Sambit niya sa sarili bago siya naglakad patungo roon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay gusto niyang mamangha, lalo na nung may sumalubong na mga kasambahay sa kanya. Ang mga ito nagmuestra sa kanya ng daan patungo sa loob ng bulwagan na sinundan niya naman. Maganda ang interior sa loob ng mansyon. Sa gilid ay nakita niya ang mga mamahaling paintings na nakasabit sa pader. Kaya naman hindi niya naiwasang mapanguso na lang nang dahil sa pagkamangha. Ayaw niya magmukhang ignorante sa harap ng maraming tao. Pero nang makita ang mga gamit na naroroon sa loob ng mansyong nito, hindi niya na napigilan ng sarili niyang magmukhang ignorante. May gusto po ba kayong inumin, ma'am? Tanong ng isang kasambahay bago siya nito inilalayang umupo sa pinakamalambot na yatang sofa na naupuan niya. Pwede ko po kayong dalhan ng kape, tubig, tsaa o kahit na anong gustuhin ninyo. Okay na po ako sa tubig. Salamat. Aniya na tinanguan naman ito
bago sila nagdesisyong umalis at tuluyan na nga siyang iwanan sa lugar na yon. Nakita niya ang 2 guard na umalis sa bulwagan. Hindi niya alam kung saan nagpunta ang dalawa. Ang natitiyak niya lang ngayon ay mag-isa na lang siya sa lugar na yon habang namamanghang pinagmamasdan ang kabuuan ng lugar. "What brought you here?" Tanong ng isang lalaki mula sa interior balcony. Halos mapatayo pa si Cassandra sa gulat nang makita niya ang lalaki. Mariin itong nakamasid sa direksyon niya habang may multo ng ngiti sa labi. Kaya naman hindi niya naiwasang mapatikim na lang. Dumating ang kasambahay na nag-offer sa kanya ng tubig. Ang buong akala niya ay mananatili lang roon ng babae, ngunit halos makahinga siya ng maluwag nang sandaling umalis ito. "Ang sabi ko, anong nagdala sa'yo para magpunta rito?" Muling tanong ng lalaki bago ito umalis sa pagkakasandal sa railings at naglakad na nga pababa ng hagdan. Nakasuot ito ng puting roba. Hindi alam ni Cassandra kung ano bang ikinangingiti-ngiti ng lalaking ito gayong wala namang nakakatawa. Kilala ba siya nito at pinaglalaruan lang ba siya nito? Hinahanap ko si Mr. Alejandro Salvacion," sagot ni Cassandra bago siya bumaling ng tingin sa indoor veranda na animong hinahanap ang anino ng matandang hinahanap niya. "Andyan ba siya? Kailangan ko kasi siyang makausap." "He's in front of you now," sagot nito bago humalukip-kip at tumigil sa mismong harap niya na ikinatigil niya. "Anong kailangan mo sa akin?" Ikaw si Alejandro?" Gulat na sambit ni Cassandra na hindi naman tinanguan ng lalaking kaharap niya. Muli siyang bumaling sa indoor veranda bago lumingon-lingon sa paligid. "Imposibleng ikaw si Alejandro. Ang sabi sa akin ng nanay ko, senior citizen na siya. Matanda na siya." Nang dahil sa narinig ay mabilis na nalukot ang mukha ni Alejandro. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o mabibikon sa sinabi nito. Senior citizen? Nagpapatawa ba ang babaeng to? Hindi niya alam kung dapat niya nga bang ikatawa ang sinabi nito. Bakas kasi sa mukha ng dalaga na inosente ito at wala talaga itong ideya na siya na nga ang taong hinahanap nito magmula pa kanina. Aaminin niya man o sa hindi, ay bahagya siyang natuwa dahil hindi makapaniwala ang dalaga na siya na nga ang Alejandro ang hinahanap nito. Ibig lang sabihin nito ay masyado pa siyang bata para sa edad niya. Sa kabilang banda ay nakaramdam din naman siya ng pagkapikon dahil senior citizen? Pagkatapos niyang pautangin ang pamilya ng dalagang kaharap niya, senior citizen na lang ang itatawag nito sa kanya? "Obviously, hindi pa ako senior citizen, miss," sambit ni Alejandro para lang mailigtas ang pagka-offend na nararamdaman niya sa sinabi nito kanina. "What brought you here? Anong kailangan mo sa akin?" Bahagyang natahimik si Cassandra sa kinatatayuan niya habang tahimik na nakamasid sa lalaki. Nang sandaling matanggap niya na sa sarili niya na baka nga ito na ang lalaking hinahanap niya magmula kanina, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang gayahin ang postura nito sa harap niya na ikinangiti naman ng palihim ni Alejandro. "Nandito ako para may liwanagin sa'yo, sir," sagot ni Cassandra bago siya nagtaas ng kilay sa kaharap. "Anong 10 milyon ang pagkakautang sa'yo ng mga magulang ko? Hindi pwedeng umabot ng 10 milyon yon at isa pa, hindi ko kayang bayaran ng amount na yon." Anong gusto mong mangyari ngayon kung ganon?" Pwede bang tablahin na lang?" sambit ni Cassandra bago mahinang natawa nang makita niya kung paanong malukot ang mukha ni Alejandro sa sinabi niya. "Pwera biro, hindi ko talaga kayang bayaran ng 10 milyon na yon. Kahit na magtrabaho ako ng panghabang buhay, hindi ko mababayaran ng 10 milyon na yon." "Ang utang ay utang, miss," sambit ng lalaki bago siya nag-angat ng kilay sa dalaga na ikinabagsak naman ng mga balikat nito nang dahil sa labis na dismaya. "Actually, kailangan ko ng pera ngayon. Hindi ko rin kaya maghintay pa ng 10 taon para lang mabayaran niyo ako ng buo." "Wala ka namang sakit, ha?" sambit ni Cassandra na ikinaangat naman ng kilay nito. "Mukha namang healthy ka kaya alam kong aabutan mo pang 10 taon na yon pero pwera biro, hindi ko talaga kayang bayaran ng 10 milyon na yon. Ano nga gusto mong mangyari kung ganon?" "Ikaw ang bahala," sambit ni Cassandra bago siya nabuhayan ng loob sa biglaan nitong tanong sa kanya. "Kahit ano kung gusto mo. Kapag wala akong pasok, pwede akong maging kasambahay mo rito or else lifetime assistant mo. Pwede rin naman ako maging masahista mo.
Pwede kitang bigyan ng manicure at pedicure every weekend. Pwede akong magpakain ng baboy, mag-alaga ng mga baboy. Ako nang magpapakain sa kanila araw-araw. Kung gusto mo, pwede rin akong maging driver. Hindi ako marunong magmaneho pero napag-aaralan naman siguro yun, hindi ba? Pwede rin kitang tanggalan ng uban kapag enough. I don't want those shitty suggestions of yours, miss. Sambit ni Alejandro na ikinabagsak ng mga balikat niya. Pera ang kailangan ko at wala nang iba pa. Pera? Kailangan mo ng pera? Isa sobrang laki ng mansyon mo, kailangan mo pa ng pera. Natatawang singal ni Cassandra na ikinangiwi naman ni Alejandro. Come on, sir. Sinasabi mo lang yan dahil gusto mong gipitin ang pamilya ko. Hindi ka ba nakakaintindi nang wala kaming perang pambayad sa'yo? Lalo na ngayon nagkakasakit ang daddy ko. Wala akong pakialam. Basta ang perang ipinautang ko sa pamilya mo, ibalik nyo. Aniya na hindi naman kinibo ni Cassandra. At pwede ba? Hindi ibig sabihin na malaki ang bahay ko, wala na akong karapatang maningil. Hindi ako tumatain ng pera. May mga bayarin akong kailangang bayaran. At hindi ko mababayaran ang lahat ng yon kung hindi niyo ako babayaran. Pero, walang-wala talaga kasi kami ngayon. Sagot ni Cassandra bago siya nalungkot sa mga problemang pumapasok sa isip niya ngayon. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa'yo ngayon. Well then, may offer ako sa'yo. Iyon ay kung talagang desidido ka na talagang makabayad. Sambit ni Alejandro dahil lalo pang malungkot siyang bumaling ng tingin dito. Hindi ko alam kung tatanggapin mo. Kahit ano gagawin ko. Kahit ano, please. Kahit ano? Puwersa. Sambit ni Cassandra bago pa siya mahinang umiling sa sarili na ikinaangat naman ang kilay ni Alejandro. Sige, kahit na ano. Well, umaya si Alejandro sa pagkakatayo niya sa harap ng dalaga. Wala na ng ibang nagawa si Cassandra kung hindi ang mapangiwi, lalo na nung magsimula si Alejandro sa pagmamasid sa kabuuan ng katawan niya. May kung anong tensyong nabubuo sa katawan ni Cassandra at nararamdaman iyon ni Alejandro, kaya naman walang ibang nagawa ang lalaki kung hindi ang mapangiti na lang sa sarili. Mukha ka pang bata, sambit ni Alejandro bago siya tumigil sa pagmamasid sa dalaga. Tingin mo ba kaya mong magpakasal sa akin? Kahit na ano, ha? Sambit ni Cassandra bago namutla nang marinig ang sinabi ng lalaking nasa harap niya. Ha? Hindi mo kaya. Sambit ni Alejandro bago siya umupo sa sofa dahil lalo pang sundan lang siya ng tingin ni Cassandra. Kung hindi mo kaya ang offer ko sa'yo, pwede ka nang umalis. Bibigyan ko na lang kayo ng palugit para mabayaran ang utang ninyo. Within this week, gusto ko nang makuha ang partial. Pero, makakaalis ka na. Sagot ni Alejandro sa kanya na muling ikinabagsak ng mga balikat niya sa dismaya. Bukas ang pintuan ko kung sakali mang magbagong isip mo. Huwag mo na rin sanang isipin na pinapwersa kita, Miss Cassandra. Sagot ni Alejandro sa kanya na bahagyan niyang ikinatigil. Kung saan nga ba nakuha ng lalaking yon ang pangalan niya ay wala na siyang pakialam pa. Tanging ang offer lang nito sa kanya ang nananatili sa utak niya ng mga oras na yon. Kasal lang naman, hindi ba? Wala namang mangyayari sa kanya kung magpapakasal siya sa lalaking yon. Kailangan niya lang pumirma ng dokumento. Ang sabi niya ay wala naman siyang intensyong pwersahin ng dalaga. Ibig lang sabihin nito ay ikakasal lang sila sa papel. Pagkatapos nun ay wala na. Bayad na siya sa utang nila. Pero, kakayanin niya nga bang ibenta ang sarili niya para lang mabayaran ang utang ng mga magulang niya? Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Anong gagawin niya? Titigil ka? Gulat na sambit ni Beth bago niya puwersahang hinarap ang kaibigan na ikinalungkot naman ito. Paano ng pangarap natin, Cassandra? Magiging doktor pa tayo, hindi ba? Ano na, susuko ka na lang ba ng ganong kadali? Beth, may kailangan akong gawin para mabayaran ang utang ng mga magulang ko. Pero hindi ibig sabihin nun, bibitaw ka na lang ng ganong kadali, Cassandra. Sagot ni Beth sa kanya na ikinahinga niya na lang ng malalim. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya na magsabi ng totoo kay Beth sa pagpapakasal kay Alejandro. Oo, pumayag siya, hindi kalaunan.
Dahil yan na lang nakikita niyang paraan para makabayad sa utang ng mga magulang niya. Aminin niya man na sa hindi ay ito ang realidad niya. Kahit na gaano pang katoxic ang mundo at kahit na gaano niya pang kagustong talikuran ang realidad, wala na rin naman siyang magagawa pa. Naririto siya sa realidad at ang realidad niya ay ang magpakasal sa lalaking pinagkakautangan ng mga magulang niya para lang makabayad. Alam niya rin sa sarili niya na kahit na ilang beses at ilang taon pa man siyang magsipag sa trabaho, hindi niya mababayaran ang 10 milyon na yon. Ito na lang ang paraan nakikita niya, ang ibenta ang sarili niya, alang-alang sa mga magulang niya. Kapag natapos ang kontratang to, aalis siya at magpapakalayo-layo at nang sa ganon ay makalimutan niya ang lahat ng to. Pakiramdam niya ay ginikipit siya, piniprito sa sarili niyang mantika. Kahit na aminin niya man na sa hindi, siya ang may desisyon ng lahat ng to. Hindi ako kailanman bumitaw sa pangarap ko, Beth. Aniya sa kaibigan, dahil ano pang marahan itong ibinaba ang mga kamay niya ang nakahawak sa balikat ni Cassandra kanina. Sadyang wala lang akong choice kung hindi ang magtrabaho at nang sa ganon ay makabangon. Kung matutulungan lang talaga kita at kung may kapangyarihan lang ako baka tinulungan na kita, Cassandra. Hindi ko gusto itong paghinto mo sa pag-aaral, lalo na't kaunting tulak na lang matatapos na tayo sa pre-med natin. Well, nagkibit siya ng balikat sa kaibigan na inismera naman ito. Ganon talaga. Baka hanggang dito lang siguro muna ako. Nako, hindi naman ako papayag ng ganon, Cassandra. Sambit ni Beth bago siya malungkot ng ngumiti sa kaibigan. Hihintayin kita kahit na anong mangyari. Babalik ka at lalaban kapag may lakas ka na, okay? Hihintayin kita, Cassandra. Pangako yan, sagot ni Cassandra sa kanya bago ngumiti rito. Walang nakakaalam na pumayag siya sa kagustuhan ni Alejandro na magpakasal sa kanya para lang mabayaran ng utang ng mga magulang niya noon. Maging ang mga magulang niya ay walang alam na ikakasal na siya sa lalaking pinagkakautangan nila. Kung sakali mang malaman ng mga magulang niya na ikakasal na siya ng lihim kay Alejandro, may posibilidad nga ba na tumanggi ang mga ito sa pagpapakasal niya sa lalaki? Wala siyang kasiguraduhan sa tunay na katauhan ni Alejandro. Isang beses nga lang niya itong nakausap ng personal, kaya maging siya sa sarili niya ay hindi din maintindihan sa kung paano nga ba siyang napapayag ng binata. Hindi naman siya nito pinwersa, kaya naman hindi niya rin naman maintindihan ang sarili niya. Ginusto niya nga ba ang lahat ng ito o pwenersa lang siya ng lalaki na magpakasal sa kanya dahil alam niyang iyon lang ang kahinaan niya? You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare na nakapagpabalik sa kanya sa realidad. Naging mabilis ang kasal na lang dalawa. Wala naman yatang isang buwan yun ang pumayag siya sa offer ni Alejandro. Parang kailan lang ay dalaga pa siya at ni minsan ay hindi man lang nagkaroon ng boyfriend. Ngayon naman ay ikakasal na siya sa lalaking ni maging ang family background o ang history man ng buhay nito ay hindi niya alam. Kung totoo man ang sinasabi ni Beth na baka nga mafia ito, drug lord o sindikato, wala na siyang pakialam pa roon. Ang importante na lang para sa kanya ngayon ay ang matapos ang 2 taon nilang kontrata sa isa't isa. At pagkatapos nito ay magiging malaya na siya at ang pamilya niya mula sa pagkakabaon sa utang. Kung hindi pa nga ba ipinaglaban ng mga magulang niyang tungkol sa negosyo nila at kung tinanggap lang nga ito nung una pa lang na bankrupt na sila, may tsansa pa ba na mauwi siya sa ganitong klase ng sitwasyon? Minsan talaga ay wala namang masama kung susuko na lang sila ng tuluyan sa mga problemang kinakaharap nila. Wala namang masama sa pagsuko kung alam mo na wala na talaga. Bakit lalaban ka pa? Bakit ka pa magsasayang ng lakas sa isang bagay na alam mo namang walang kasiguraduhan, hindi ba? Kung noong una pa lang ay sumuko na ang mga magulang niya, mauuwi pa rin ba siya sa ganoong klase ng sitwasyon? Walang kaalam-alam ang mga magulang niya na ibinenta niya na ng buo ang sarili niya sa pinagkakautangan nila. At wala rin naman sa loob niyang umamin dito dahil ayaw niya rin naman na lumala pa ang sakit ng tatay niya. Ayaw niya rin namang problema sa pagbabayad ang nanay niya, kaya naman sa halip na umamin sa mga ito, nagdesisyon na lang siyang sarilinin ng sariling problema. Nawala lahat ng mga iniisip niya nang maramdaman niya ang marahang paghawak ni Alejandro sa mga pisngi niya. Bahagya itong umayos mula sa pagkakatayo sa harapan niya, habang siya naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang mapalunok na lang sa kinatatayuan niya nang dahil sa labis na kaba. Base sa postura niya ay hindi niya na alam kung paano haharapin ang lalaking yon.
Kailangan niya ba talagang... Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang mariing pumikit mula sa kinatatayuan niya. Gusto niyang umiwas mula sa halik ni Alejandro. Ngunit ayaw niya namang magmukhang bastos sa harap nito. Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa si Alejandro kung hindi ang lihim na lang na mangiti nang makita niya kung paanong pumikit ng mariin ang babaeng kaharap niya. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang lumapit dito at lapatan ng isang mababaw na halik ang noo niya na ikinatigil ni Cassandra. Asawa lang kita sa papel. Tandaan mo yan, Cassandra. Mahina nitong sabit sa kanya bago niya tuluyang pinakawalan si Cassandra mula sa pagkakahawak niya. Nang dahil sa ginawa niya ay walang ibang nagawa si Cassandra kung hindi ang mapanguso na lang sa kinatatayuan nito. Bakit pakiramdam ko na offend ako sa sinabi niya? Nguso niya sa sarili bago siya umismid at naglakad palayo sa lalaki. Pribado ang naging kasal nila dahil nga sa biglaan ng pagpaplano rito. Tanging silang dalawa lang at ang paring nagkasal sa kanila ang naging saksi sa lahat. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o ano. Dapat nga'y matuwa siya, hindi ba? Hindi ganito ang klase ng kasal na pinapangarap niya noon pa man. Kung dati nangarap siya na may tatay na maghahatid sa kanya sa altar, tila baka baliktaran na ang lahat na nangyari ngayon. Dahil hindi man lang siya naihatid nito patungo sa altar. Niwala nga itong kaide-ideya na ikakasal na siya ngayong araw. Kung dati ay nangarap siya na maging maid of honor nang maging kasal niya si Beth, malayong malayo ito sa kung anong pinangarap niya noon para sa kaibigan dahil wala itong kaide-ideya na ikinasal na siya ngayon. At ang pinakamalala pa sa lahat, ni hindi man lang siya naka-attend upang saksihan man lang ang pag-iisang dibdib nilang dalawa ni Alejandro. Pag-iisang dibdib? Sinong niloloko niya? Halos matawa siya sa isip ng dahil sa mga naiisip niya ngayon. Sino naman ang nagsabing ikinasal silang dalawa dahil mahal na lang isa't isa? Naririto lang siya sa sitwasyong ito dahil wala siyang kawala sa utang ng mga magulang niya. Naririto lang siya sa sitwasyong to dahil sa pabor na gustong mangyari ng lalaking pinakasalan niya. Nandito lang siya sa sitwasyong to dahil aminin man niya o sa hindi, wala siyang mapagpilian sa kung hindi ang sumama at maipit sa kasalang to. Wala siyang pagpipilian dahil wala naman siyang karapatang mamili pa. Ang tanong, may pagpipilian ba siya? Ano nga bang pumasok sa isip mo at bakit gusto mong magpakasal? Kuryoso niyang tanong nang sandali makauwi sila sa bahay ni Alejandro. Hanggang ngayon ay suot niya pa rin ang puting bestida na suot niya kanina. Beach wedding ang theme ng kasal nila na ginanap sa isang pribadong resort na pagmamay-ari mismo ni Alejandro. Hindi ito kasing elegante ng ninanais niya noong una pero masasabi niyang okay na yon. Sino ba naman siya para pagkagastosan ng kasal, hindi ba? Lalo na't hindi naman talaga sila naging magnobyo ng lalaking ngayon ay madilim nang nakatitig sa kanya. Swerte pa nga siya dahil hindi siya nito dinala sa simbahan upang doon pakasalan. Dahil kung sakali mang doon siya dinala ni Alejandro para pakasalan, alam niya sa sarili niyang wala na siyang kawala pa sa kamay nito. Unti-unti siyang bumaling kay Alejandro at halos masamid ng sandaling mag-cross ang mata nilang dalawa. Bahagya siyang umayo sa pagkakaupo at matamis na ngumiti sa binata upang itago ang nararamdaman niyang pagkabigla nang magsalubong ang mata nilang dalawa kanina. Aminin niya man o sa hindi ay may itsura si Alejandro. May itsura naman talaga si Alejandro. Gwapo, mukhang mabango, mayaman, yayamanin, elegante, at animong sumisigaw talaga sa aura nito na hindi siya basta-bastang lalaki lang. Hindi siya yung tipikal na lalaking makikita mo kung saan. May madilim siyang aura. Yung tipong isang tingin mo pa lang sa kanya at isang titig niya lang sa'yo, iisipin mo nang may binabalak na siyang masama. Wala sa itsura niya na nasa edad 30 anyos na ito. Mukha itong bata sa edad niya at iyon din ang naging dahilan kung bakit bahagya pa siyang nagulat nang malamang siya nga ang matandang tinutukoy ng mga magulang niya noon. Matanda? Hindi siya mukhang matanda. Matured lang siya tingnan para sa edad niya. Pero ang mukha niya, talagang magugulat ka dahil malayong malayo talaga ang mukha niya sa edad na meron siya. Sino ba namang mag-aakala na ang lalaking pinakasalan niya ay 30 anyos na? Why are you asking me? Dahil gusto ko, Alejandro? Patanong niyang sagot bago siya pabagsak na umupo sa sofa at nakahalukip-kip na sumandal roon habang nakatitig sa lalaki. Bakit nga ba? Hindi naman kumibo si Alejandro. Sa halip ay nanatili lang itong kunot noong nakamasid sa kanya
Kaya naman, hindi pa napigilan ni Cassandra ang mapanghuso na lamang. Siguro walang nagkakagusto sa'yo, no? Pardon me? Ang sabi ko, siguro walang ibang babaeng nagkakagusto sa'yo. Kaya gusto mong magpakasal sa akin, ano? Sagot ni Cassandra sa kanya. Dahilan upang kunot-noo at sarkastikong umisin at nag-iwas ang tingin sa kanya si Alejandro. Siguro natatakot kang mamatay ng binata. Natatakot kang tumandang mag-isa, kaya ako nang nagpakasal ka sa akin dahil gusto mong makabayad sa utang ng mga magulang mo. Hindi ba? Tanong ni Alejandro. That's the reason why, so stop asking me. Aminin niya man o sa hindi, ay animong tinamaan ang ego niya nang dahil sa sinabi ni Cassandra. Nagpakasal siya sa dalaga dahil iyon lang nakikita niyang paraan para makabayad ito sa pagkakautang ng mga magulang niya. Pinakasalan niya ito dahil natatakot siyang tumandang mag-isa? Tumandang binata? Hell no! Niwala nga siyang kamag-anak pagkatapos ay matatakot siyang tumandang mag-isa. Wala siyang ideya kung gaano nang sanay si Alejandro sa buhay niya dahil buong buhay niya walang ni isa man lang na natili sa tabi niya. Bakit siya matatakot na tumandang mag-isa kung nasanay na siya sa ganitong klase ng pamumuhay? Natatakot na tumandang binata? Bakit naman siya matatakot? At tumandang mag-isa? I had no choice but to marry you para matulungan ka at ang mga magulang mo. At isa pa, hindi lang ikaw ang maswerteng babae sa mundo para pakasalan ko. So stop acting like ikaw lang babaeng nakita ko buong buhay ko. Hindi mo lang alam kung gaano karaming babae ang nagkanda-ugaga para lang makuha ang atensyon ko. Sabit ni Alejandra sa kanya bago siya umismid at lumingon sa asawa na ngayon ay bahagya ng nakanguso. Marami akong bawal sa bahay na to, Miss Cassandra. At isa na ron ang magtanong. Wala kang karapatang questionin ako sa mga bagay ultimong maliliit. Nakasaad sa kontratang binigay ko sa iyo yon na pinirmahan mo. Hindi mo man lang ba binasa? Walang ibang nagawa si Cassandra kung hindi ang ngumuso na lang sa kinauupuan niya. Napansin naman ni Alejandro iyon kaya naman nasisigurado niyang tama ang nasa isip niya. Na hindi nga binasa talaga ni Cassandra ang kontratang pinirmahan nilang dalawa nung una pa lang. Tawagin mo na lang si Imelda kung may kailangan ka pa. Aakyat na ako. Paalam niya. Bago pa man siya umalis sa kinatatayuan niya ay mabilis nang tumayo si Cassandra sa kinauupuan niya. Umangat ang kilay niya nang dahil sa biglaan nitong kilos sa harap niya. Saan ang kwarto nating dalawa kung ganon? Tanong ni Cassandra. Kunot-noo siyang bumaling ng tingin dito. Anong kwarto nating dalawa? Tanong niya rito. Kwarto kung saan tayo matutulog. Nang dahil sa narinig ay bahagya pa siyang napaisip. Nang makuha ang sinabi nito ay wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang mapangisi na lang bago mapaglarong humalukip-kip sa harap mismo ni Cassandra na ikinaangat naman ang kilay nito sa pagtataka. Sino naman ang nagsabi sa'yo na gusto kong makasama ka sa iisang kwarto? Tanong ni Alejandro sa kanya na hindi niya naman agad nakuha. May sarili kang kwarto, Cassandra. Utusan mo na lang si Imelda na dalhin ka ron. And please lang, huwag mo akong gagambalain sa kwarto ko. Dagdag pa ni Alejandro bago siya umismid sa asawa at laglakad na nga paakyat sa hagdan. Nang dahil sa narinig ay bahagya pang napahiya si Cassandra. Bago pa man tuluyang makaalis ang lalaki, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang bumaling ng masamang tingin dito at magreklamo na lang na bahagyang ikinakunot naman ng noon ni Alejandro. Dinala mo ba ako rito sa bahay mo para lang ikulong? Tanong niya na animong pabulyaw. Doon lang napagtanto ni Alejandro na baka nga napahiyang dalaga kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapangisi na lang sa kinatatayuan niya. Nagpakasal ka pa sa akin? Kailangan ko ba talagang ulit-ulitin sa'yo ang dahilan, Cassandra? Tanong niya na hindi lumilingan sa dalaga. Gusto mong makabayad sa utang ng pamilya mo, hindi ba? Tanong niya, at nang hindi makasagot ang dalaga ay wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang magpatuloy na lang sa pag-akyat sa taas. Naging maganda naman ang pakikitungo kay Cassandra ng mga kasambahay ni Alejandro sa mga sumunod na araw. Hindi naman mahirap pakisamahan ng mga tauhan ni Alejandro. Sa katunayan nga ay alagang-alaga siya ng mga ito. Kaya naman kahit na papaano ay masasabi niya namang komportable siya sa pananatili sa bahay na yon. Kahit na bihira lang sila kung magkita ni Alejandro. Ma'am Cassandra, heto na po lahat ng pinakuha ninyo. Sambit ni Ana bago niya ipinababa ang mga garden tools na hiniling niya rito kanina.
Ginagamit pa po ni Pedro yung isang gunting pero nangako naman siya na ihahabol sa inyo kapag natapos na siya. Okay lang, may extra naman ako rito. Aniya sabay pakita sa hawak niyang gunting. Yung amo niyo, nasan siya? Sino po ma'am? Yung amo niyong galing sa ilalim ng lupa. Sagot niya patungkol kay Alejandro. Nang makuha ng katulong ay bahagya pa itong natawa sa sinabi niya. Kanina ko pa siyang hindi nakikita na bumaba. Tingnan niyo sa kwarto niya, silip-silipin niyo rin kung may extra kayong time. Baka nilulumot na yun sa kwarto niya. Ganun po talaga si Sir Alejandro ma'am. Hindi naman po yun lumalabas sa kwarto niya. Sa katunayan nga po ay bihira lang yun kung lumabas. Tuwing tanghalian at hapunan lang. Minsan pa nga po hindi na lumalabas tuwing hapunan. Sagot ni Ana sa kanya na ikinanguwi niya na lang. Maiwan ko na po pala kayo ma'am, may gagawin pa po pala ako. Kung may kailangan po kayo, pwede niyo po akong tawagin sa loob. Nasa laundry room lang po ako. Dagdag pa nito na marahan niya na lang na tinanguan. Walang ibang nagawa si Cassandra kung hindi ang tumango na lang bago niya pinagmasta ng dalagita na maglakad palayo kasama ang mga kumot na dala nito kanina bago niya pa man ito inutusan. Kung hindi siya nagkakamali ay mas bata pa iyon sa kanya. May itsura naman si Ana kaya naman hindi niya napagilang mapaisip kung bakit sa dinami-rami ng babaeng pwedeng piliin ni Alejandro sa bahay na to, bakit siya pang natipuhan nito. Maganda naman kasi si Cassandra kahit na medyo patpatin. Hindi tulad ng ibang mga babaeng pwedeng gustuhin ng mga lalaking tulad ni Alejandro. Kaya naman pala isipan pa rin para sa kanya kung bakit siya pang natipuhan nito. Good morning, sir! Bati ni Ana nang halos mapatalon pa siya sa gulat nang muntik na siyang bumangga kay Alejandro sa bulwagan. Good morning! Bati pabalik ni Alejandro na bahagya pa niyang ikinatigil. May hawak itong tasa na naglalaman ng kampe bago siya bumaling sa mga kumot na dala ng kasambahay niya. Nasaan si Cassandra? Kanina pa siyang wala sa dining Nag-umagahan na ba yon? Hindi ko po sigurado sir. Hindi ko naman po nakita. Ang alam ko lang po ay nauna na siyang gumising kaysa kay Leonor para maghanda ng umagahan. Sagot ni Ana bago siyang umuso sa hardin. Naroroon po si Ma'am Cassandra sa hardin. Ang sabi niya po ay may mga bubunutin po siyang damo sa gilid kaya hinayaan ko na po. Dagdag pa niya na tinanguan naman ni Alejandro. Nang maglakad palayo si Ana at saka naman ang pagpunta ni Alejandro sa hapag upang pagmasdan lahat ng hinanda ng misis niya. Kanina lang ay may nakita siyang mga pagkaing nakahanda sa hapag. Medyo naparaming nailuto ng mga kasambahay niya, kaya naman hindi niya naiwasang magtaka. Alam kasi ng mga kasambahay niya ang tamang porsyon ng pagkaing ihahanda nila tuwing umaga. Kung gaano karami o kaunti ang kailangan nilang lutuin sa almusal, tanghalian man o hapunan. Nang makita niya ang mga porsyon ng mga pagkaing niluto roon kaninang umaga, tsaka lang niya napagtantong may kakaiba, na para bang hindi ang mga kasambahay niyang naghanda ng lahat ng yon. Nang dahil sa sinabi ni Anay, tsaka lang napagtanto ni Alejandro ang lahat, na baka nga si Cassandra ang nagluto ng lahat ng yon, kaya naman hindi niya naiwasang mapatango at mangiti na lang sa sarili. Hindi siya nag-uumagahan, dahil madalas kong sumakit ang tiyan niya sa tuwing nalalamnan sa umaga. Pero nang makita ang mga niluto ni Cassandra kanina, doon lang siya tila baginanahan. Oh, ang akala ko ba hindi ka nag-aagahan? Tanong ni Imelda na makita niya si Alejandro na ngayon ay nakasubsob na sa center table. Gusto mo ba ng kape? Ayos na ako sa tubig. Salamat. Sagot ni Alejandro sa kanya bago muling sumubo ng scrambled egg na niluto ni Cassandra kanina. Medyo maalat ang itlog na niluto niyo ngayon. Sino ba nagluto nito? Tanong niya kahit na may ideya na rin naman siya kung sino nga bang nangialam sa kusina nila kanina. Usal ni Imelda bago siya napakamot sa ulo. Nakahanda na yan bago pa man kami bumaba kanina. Baka po si Ma'am Cassandra ang nagluto ngayon. Sinabi ko ba sa kanya na magluto ng almusal? Kunot na ang tanong ni Alejandro bago niya ibinaba ang mga kubyertos na hawak niya. Sa susunod, wag niyo siyang hahayaang magluto. At bakit naman? Bahagyang napatalon si Imelda sa biglang pagpasok ni Cassandra sa dining. Wala namang ibang nagawa si Alejandro kung hindi ang kunot noong bumaling sa kanya ng tingin habang pinagmamasdan si Cassandra na ngayon ay nakahalukip-kip nang naglalakad patungo sa direksyon nilang dalawa ni Imelda. May multo ng giting naglalaro sa labi niya habang nakatitig kay Cassandra
Ngunit agad din iyong nawala nang sandaling makalapit na ito sa direksyon nilang dalawa ni Imelda. Sir, mauna na po ako. Paalam ni Imelda. Hindi naman kumibo si Alejandro sa pagpapaalam niya dahil nanatili ang titig nila sa isa't isa ng babae ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang kunot noon nakatitig sa kanya. Agad na yumuko si Imelda sa kanilang dalawa upang magpaalam bago siya nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Nang makaalis si Imelda ay siya namang pagbaling ng tingin ni Cassandra sa itlog na nasa plato ni Alessandro. Ang dami mong reklamo sa luto ko, pero halos maubos mo naman yung buong plato. Sambit ni Cassandra bago siya umupo sa gilid ni Alejandro na ikinaangat naman ng kilay nito. Actually, hindi pa ako nag-aalmusal. Hindi kasi ako sanay na kumakain ng walang kasama kaya hinihintay kita. Ipagyayabang ko nga sana sa'yo yung omelette na niluto ko. Hindi ko naman alam na insultuhin mo lang pala yung effort ko. Effort na bang matatawag to? Tanong ni Alejandro sabay tusok sa itlog hanggang ang tenedor na hawak niya kanina. Mukhang naglalaro ka lang sa pagluluto mo. Kung ayaw mo sa luto ko, pwede mo namang sabihin, Dad, sabit ni Cassandra na ikinaangat ng kilay niya. Kung makapagreklamo ka, para ka kasing tatay ko. Hindi na rin naman ako magtataka kung aminin mo man sa akin nasa 40 ka na. 30 pa lang ako. Sagot ni Alejandro na ikinatawa niya, dahilan upang humagikik na lang ito sa gilid niya. Naging payapa naman ang almusal nilang dalawa kahit na madalas sila kung magbangayan sa harap ng hapag. Medyo madaldal si Cassandra kaya naman kahit na papaano ay hindi naman nabagot si Alejandro sa lahat ng kwento niya. Kahit na madalas sila kung magpatutsyadahan kahit na gano'n ay aaminin niya na tila ba nagkaroon ng kulay ang madilim niyang mundo noon. Isa sa mga dahilan kung bakit siya inaya ni Cassandra na magpakasal sa kanya ay dahil gusto niya makatulong sa mga magulang nito. Kung tutuusin ay bariya lang sa kanya ang 10 milyon na pagkakautang ng mga magulang nito. Kumpara sa kanya ay bariya lang ito. Malaking bagay naman ito sa mga individual na tulad ng pamilya ni Cassandra. Sa katunayan nga'y nawala na sa isip niya ang tungkol sa pagkakautang ng mga magulang nito. Kung hindi niya pa man nakita ang pangalan ni Cassandra sa resibo ng perang pumasok sa bank account niya, hindi niya pa maaalalang may pagkakautang pa palang mga taong ito sa kanya. Nakilala niya ang pamilya ni Cassandra sa isang event noon. Sa katunayan nga'y nakita niya na si Cassandra noon nang minsang isinama siya ng mga magulang niya sa event na dinaluhan ni Alejandro. Aminin niyo man o sa hindi, ay nakuha na ni Cassandra ang atensyon niya nung una pa lang. Marahil ay hindi na siya naaalala nito dahil medyo bata pa siya noong mga panahong yon. Dumating din sa puntong ginusto niyang makuha ang dalagitang nakakuha sa atensyon niya noon. Ngunit ayaw niya namang hilingin ito sa mga magulang ni Cassandra kahit nakilala niya ng mga ito nung una pa lang. Dalagita pa lang si Cassandra noon at medyo bata pa, kaya naman nang sandaling makakuha ng pagkakataon, hindi na siya nagdalawang isipan na ayain itong magpakasal sa kanya kahit na maging kabayaran lang ng pagkakautang ng pamilya nito. Ayaw niyang pilitin si Cassandra, ngunit kung ito lang ang tanging paraan na nakikita niya upang makuha ito, gagawin niya para lang mapasa kanya ito. Hindi siya maghihintay ng maraming taon na buwan para lang mapahulog ang dalaga. At kung hindi man mangyari yon, hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Isang bote ng ketchup at isang pack ng asukal. Kunot noong bumaling si Alejandro sa asawa nang marinig ang sinabi nito. Sa halip na lumingon sa kanya pabalik ay wala namang ibang nagawa si Cassandra kung hindi ang manatili na lang na nakatitig sa listahang hawak niya. May 2 buwan nang nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Kahit na papaano ay nagkakalapit naman ang loob nila sa isa't isa. Bihira na lang sila kung mapagpatutsyadahan ngayon. Hindi tulad nung una na akala mo hindi na makukumpleto ang araw nila kung hindi sila pabalangkong sumagot sa katanungan ng isa't isa. Madalas kasi pareho lang naman ang hilig nila sa bagay-bagay. Kung anong gusto ni Cassandra, iyon din ang gusto ni Alejandro. At kapag naman may ayaw si Alejandro, wala namang ibang ginagawa si Cassandra kung hindi ang tumango rito at respetuhin kung ano man ang desisyon nito. Sa isang relasyon ay kailangan ng ganong setup. Kung ayaw ng kapartner mo, bakit mo siya pipilitin? At kung gusto man ng kapartner mo, bakit mo naman aayawan? Marahil siguro ay isa iyon sa mga bagay kung bakit walang ni isa man lang ang tumatagal sa iisang relasyon. Wala namang masama kung gustuhin mong isang bagay at mas lalong wala namang masama kung re-respetuhin mo naman ang desisyon ng isa. Hoy, Alejandro, anong iniisip mo?
Kunot na ang tanong ni Cassandra bago siya nagdesisyong bumuntong hininga at iiling-iling na kumuha ng bote ng ketchup at asukal sa estanteng naroroon. Sa pagmamaneho mo gawin yan? Ewan ko lang kung hindi tayo maaksidente. Nagtataka lang ako. Sagot ni Alejandro bago siya lukot ang mukhang tumingin sa pushing cart na tinutulok niya. Bakit kailangan mo ng ketchup? Hindi naman kailangan ng ketchup sa banana muffin na lulutuin natin. Alam ko. Sagot ni Cassandra nang bahagya pang natawa sa sinabi ni Alejandro. Kailangan ko lang ng isa. Nagsasawa na kasi ako sa purong toyo ang sausawan ko. Nagkibit-balikat siya bago muling bumaling sa shopping list na hawak niya. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman lalagyan ng ketchup yung banana muffin mo, okay? Nasa tamang katinoan pa naman ako para gawin ang bagay na yon. Dagdag pa niya nang magtagal ang tingin sa kanya ni Alejandro. Si Cassandra ang may hawak ng listahan at ang nakatoka sa paglalagay ng mga ingredients na bibilhin nila para sa araw na yon. Sa kabilang banda ay wala namang ibang nagawa si Alejandro kung hindi ang sumunod sa kanya habang tulak ang pushcart na nilamnan ni Cassandra. Kung tutuusin ay simple lang ang bagay na ito, pero labis ang saya at tuwang nararamdaman ng puso ni Alejandro sa tuwing gagawin nila ito ng magkasama. Sa katunayan nga'y marami na ang trabahong natatambak sa opisina niya, ngunit sa halip na isipin ang tungkol sa bagay na yon, naririto siya ngayon sa supermarket kasama ang asawa niya. Mag-asawa kayo, iho? Tanong ng tendera nang sandaling dumaan sila sa palengke para mamili ng gulay sa sinigang na pinapabili ni Imelda. Mabilis na namula ang mukha ni Cassandra nang dahil sa tanong niya, habang si Alejandro naman ay buong tapang na tumango sa matanda nang hindi man lang bumabaling ng tingin kay Cassandra. Nang dahil sa ginawa ni Alejandro ay walang ibang nagawa ang ginang, kung hindi ang nangingiting umiling bago siya nagdesisyong magpasobra ng 3 bungkos ng sitaw na pinili ni Cassandra kanina. Naku manang, 1 bungkos lang po. Pasobra ko na yan dahil nakukitan ako sa inyong mag-asawa. Nangingiti nitong sabet dahilan upang magkasabay pa silang napabaling sa isa't isa. Ilang taon na kayong kasal na dalawa? May 2 buwan na pa lang po. Sagot ni Alejandro na mas lalong kinalaki ng ngiti ng matandang babae na kausap nila. Magta-3 buwan na po sa susunod na linggo. Walang ibang nagawa si Cassandra kung hindi ang namumulang napabaling ng tingin kay Alejandro. Sa lahat kasi ng mga tanong na ibinato sa kanya ng ginang, si Alejandro ang lahat ng sumagot ng yon. Sa katunayan nga, ay nawala pa sa isip niyang tungkol sa petsa ng kasal nilang dalawa dahil hindi naman importante yon para sa kanya. Contract marriage lang naman yon. Kaya naman sino ba naman siya para sa uluhin pa ang tungkol sa bagay na yon? Gusto niya na nga mahiya dahil si Alejandro sa uladong tungkol sa bagay na yon. Kahit nga ang maliliit na detalye tungkol sa kasal nila ay may 2 buwan nang nakalilipas. Nasagot lahat ni Alejandro ang tungkol sa bagay na yon. Kaya naman hindi rin naiwasan ng gina ang matuwa. Nako, normal lang na wala kayong bisita sa kasal. Kami nga nung asawa ko, kaming 2 lang nakakaalam ng kasal naming 2. Natatawa nitong kwento dahilan upang magkatinginin pa silang 2 ni Alejandro. Hindi naman importante kung may bisita ba kayo o ano. Ang importante, alam niyo ang pangako niyo sa isa't isa at desidido na kayo sa buhay na papasukin ninyong 2. Hindi naman importante ang bisita. Ang importante ang presensya niyo sa isa't isa. Dagdag pa nito na nangingiti naman tinanguan ni Cassandra kahit na napipilitan na lang siya. Kayo bang 2 may anak na? Kung may anak na kayo, bago pa man kayo nagpakasal? Wala po, sagot ni Cassandra. Buntis? Hindi rin po, sagot naman ni Alejandro. Nako, usal muli ng matandang babae bago nangingiting na pailing. Gumawa na kayo ng anak. Huwag na kayong magsayang ng taon. Importanteng petsa para sa mag-asawa. Kung kinakailangan gumawa kayo ng gumawa, gumawa na kayo ng gumawa. Kung kaya ng 10, 10 nyo na kaagad. Huwag niyong sayangin ang genes ninyo. Kayong mga bata talaga. Mas masarap magkaroon ng malaking pamilya, iha, iho. Ako nang nagsasabi sa inyo. Dagdag pa nitong suhestyon. Kayo naman po, Nay. Hindi ko po kaya ng 10. Namumulang sambit ni Cassandra bago humigpit ang pagkakahawak niya sa plastic na dala niya na hindi naman nakatakas sa mga mata ni Alejandro. Baka po magmukha na akong balyena niyan. Hindi mo kaya pero itong asawa mo mukhang kayang-kaya niya. Sambit nito sabay baling kay Alejandro na ikinatawa naman ito.
Talagang kaya niya, Manang, kasi hindi naman siyang manganganak. Bakit parang kasalanan ko naman? Natatawang sambit ni Alejandro na ikinaikot na lang ng mga mata ni Cassandra. Umikot ang usapan nila tungkol sa pagpapamilya, kaya naman hindi na rin sila nagtaka pa nang sandaling umabot sila ng 20 minutos sa pakikipag-usap sa ginang na yon. Busangot ang mukha ni Cassandra nang sandaling bumalik sila sa kotse na nakapark sa parking lot, dalang mga bitbitin nila. Habang si Alejandro naman ay may multo ng ngiti sa labi niya, dala pa rin ang usapan nila ng matandang nakakwentuhan nila sa palengking yon. Kung alam niya lang na bibo ang mga tendera sa palengking yon, di sana ay matagal na siyang namalengke roon, kesa sa supermarket na animong dragon pang mga kaherang nakaupot na niningil sa kanya. Anong ikinangingiti-ngiti mo dyan, Aber? Singal ni Cassandra nang sandaling makaupo siya sa front seat. Tuwang-tuwa ka naman sa kwentuhan niyo ng babaeng yon. Natutuwa lang ako dahil kwela siyang kausap. Bakit? Nagsiselos ka ba? Natatawang biro ni Alejandro na inismiran niya na lang bago siyang malukip-kip sa kinauupuan niya. Wait, nagsiselos ka ba? Bakit naman ako magsiselos? Sa inyong dalawa. Magsiselos ako? Asa ka, Alejandro? Asa ka? Sabit ni Cassandra na ikinatawan niya na lang bago siya nagdesisyong imaniobra na ang kotseng sinasakyan nila. Nabubisit lang ako, pakiramdam ko na iinsulto ako sa sinabi niya. San banda? Wala naman siyang sinabi sa'yo na pwede mong ika-insulto. Yung pagiging balyena ko. Nguso ni Cassandra dahilan upang hindi makapaniwalang lumingon si Alejandro sa kanya bago bahagyang natawa. Ikaw, kung kaya mo ng 10, di 10 ka. Basta ako, wala akong pakialam. Nasa mukha ko ba na gusto ko ng maraming anak? Ilan bang gusto mo, Cassandra? Okay na sa akin ng isa. Sagot ni Cassandra bago pa siya umismid. O 2. 2, sigurado na ako sa 2. Gusto ko rin naman iparana sa magiging anak ko kung anong pakiramdam na magkaroon ng kapatid. Ano, kaya okay na ako sa 2. 2 then. Tango ni Alejandro bago siya tumikim. Pagkarating sa mansyon ay agad silang sinalubong nila Imelda at ng iba pa nilang katulong sa pag-aayos ng mga pinamili nila. Kung tutuusin na pwede naman nilang iutos ang lahat ng ito sa mga kasambahay nila, pero dahil nga sa gusto ni Cassandra na umalis sa mansyon sa dahilang nabuburyong na siya rito, ay wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang samahan nito sa palengke. Kung araw-araw lang talaga siyang makakatanggap ng compliment na tulad ng ganon, baka nga mas madalas na siyang pumunta sa palengke kaysa sa supermarket. Talaga, sir? Tanong ni Imelda nang ikwento niya rito ang tungkol sa mga napag-usapan nila sa palengke kanina. Siguro po sobrang lapit niyo sa isa't isa kaya po maraming nag-akala na mag-asawa ngang talaga kayo. Sa nakikita ba namin ng mga kasambahay rito sa araw-araw, kahit na sino ay hindi mag-aakalang contract. Imelda! Tawag ni Cassandra sa kanya na ikinaputol na sasabihin niya sana. Pwede bang patulong sa paghahalo sa mixer? Yes ma'am. Ako na lang, Manang. Sagot ni Alejandro sa kanya bago niya inabot kay Imelda ang mga inaayos nila. Ikaw na lang bahala rito. Ako nang tutulong sa asawa ko. Sa asawa ko? Panggagayang biro ni Imelda na ikinatawa na lang ni Alejandro. Tulad ng nakagawian ay mabilis nang kumunot ang noon ni Cassandra nang makita niyang pagpasok ni Alejandro sa kusina kung nasan siya. Wala roon ang iba nilang kasambahay, kaya naman bahagya pa siyang nakaramdam ng pagkailang nang pumasok si Alejandro sa loob at dumiretso na nga sa direksyon niya. Oh, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Cassandra bago siya kunotong bumaling sa pintuan at muling lumingon kay Alejandro na ngayon ay agad ang hinila sa kanyang mixer. Anong ginagawa mo, Alejandro? At bakit nandito ka? Nasaan si Imelda? Busy si Imelda, Cassandra. Busy o baka may ginawa ka na naman? Tanong ni Cassandra na mahina niyang ikinatawa. Hindi ka naman marunong gumawa ng banana muffin, Alejandro. Baka mapahamak pang gagawin natin. Huwag kang mag-alala dahil wala naman akong gagawin, Cassandra. Aniya bago niya ipinakita sa asawa ang ginagawa niya. Tigahalo lang ako, okay? Huwag kang mag-alala. Kung ikaw ba naman ang kasama ko, tingin mo hindi ba ako mag-aalala? Singal ni Cassandra na tinawanan niya na lang. Okay then, ikaw ang maghalo niyan. Tulad na nakagawian ay wala silang ibang ginawa kung hindi ang magpatuloy sa ginagawa nila. Nang matapos sa mixture ay doon lang nagdesisyon si Cassandra na maingat na isalin ang mixture na iyon sa baking pan.
Si Alejandro ang naglagay ng mga iyon sa oven kahit na nung una ay nagmatigas pa si Cassandra sa pagtulong niya. Relax, Cassandra. Wala ka ba talagang tiwala sa asawa mo? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Cassandra nang dahil sa sinabi ni Alejandro. Talagang trip mo ako ngayon na. Singal niya na tinawanan lang nito. Wala siyang ibang ginawa sa kusina kung hindi ang tahimik lang na hintayin na maluto ang banana muffin na ginawa nila. Minsan ay napapabaling ng tingin si Alejandro kay Cassandra, habang si Cassandra naman ay animong tuod na malalim ang iniisip sa kinauupuan niya. Kung hindi ka pumayag sa pagpapakasal sa akin, tingin mo nasan ka ngayon? Tanong ni Alejandro sa kanya. Agad na nangunot ang noon ni Cassandra bago siya bumaling ng tingin kay Alejandro. Gusto niyang mahiya dahil hindi niya naramdaman na kanina pa pala siyang pinagmamasa ng asawa niya, kahit na kanina pa siyang walang kibo at tulala lang sa oven na kanina pa nilang pinagmamasdan at hinihintay na tumunog. Bakit mo naman itanong? Tanong ni Cassandra na ipinagkibit lang ng balikat na Alejandro. Isang singhap ang ginawa niya bago siya sumandal sa kinauupuan niya. Siguro, tulad ng dati, nagtatrabaho pa rin. Working student kasi ako before. Nursing. Pangarap na namin ng kaibigan ko noon ng magdoktor kaya muli siyang nagkibit ng balikat bago muling napanguso ng sandaling maalala ang huling nilang pag-uusap ni Beth. Sa ngayon, siya na lang siguro munang magtuloy ng pangarap naming dalawa. Pwede ka pa namang mag-aral kung gugustuhin mo, Cassandra. Hindi pwede. Natatawa niyang sagot bago umiling sa kanya. Hindi ganon kadali ang lahat. Mahirap pagsabayan ng pag-aaral at buhay may asawa. Hindi ko rin sigurado kung kakayanin ko bang talaga lalo na't medyo nagkaroon ng conflict sa schedule ko. Marami ako hindi na-take na subject nung nag-part-time ako kaya magiging mahirap kung magtutuloy pa ako ngayon. Walang ibang nagawa si Alejandro kung hindi ang mapabuntong hininga na lang bago nag-iwas ng tingin kay Cassandra. Pakiramdam niya ay malaking naging epekto ng pagpapakasal ni Cassandra sa kanya sa pag-aaral nito nang dahil sa kagustuhan niyang magpakasal si Cassandra sa kanya. Nawala sa kanyang pangarap na meron siya. Nang dahil sa perang yon, nasira ang pangarap na meron siya. Kung mabibigyan ka ng oportunidad, mag-aaral ka ba ulit? Muling tanong niya pagkatapos ng ilang minuto. Walang ibang nagawa si Cassandra kung hindi ang bumaling ng tingin sa kanya. Sa halip na lumingon sa kanya, wala namang ibang nagawa si Alejandro kung hindi ang manatili na lang ang titig nito sa oven. Ilang minuto na lang ay natitiyak niyang tutunog na ito. Habang naghihintay sa pagtunog nito, ay ang paghihintay niya rin ang sagot ng asawa niya. Pagkatapos ng ilang sandali ay doon lang nagdesisyon si Cassandra na sagutin ang katanungan niya. Oo naman, Alejandro. Sagot niya bago mahinang natawa. Oportunidad yun eh. Siyempre, pangarap ko yun. Pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral kahit na papaano. Hindi na rin naman muli pang sumagot si Alejandro dahil lang sandaling huminga siya ng malalim tsaka lang din tumunog ang oven dahilan upang mabilis ang tumayo si Cassandra sa kinauupuan niya. Sa kabilang banda ay wala namang ibang nagawa si Alejandro kung hindi matulala sa naiisip niya. Kung halimbawa lang na papipiliin niya ang asawa kung ang pagpapakasal sa kanya o ang pag-aaral nito, alam niya sa sarili niyang ang pag-aaral ang pipiliin ni Cassandra. Sino nga ba siya para piliin, hindi ba? Oo, sa halos 2 buwan na pananatili ni Cassandra sa bahay na yon, kahit na papaano ay may nabuo namang pagkakaibigan sa kanilang dalawa. Ang tanong ay, hanggang doon lang ba talaga ang kayang ibigay ng asawa niya? Simula nang ikasal silang dalawa, ni minsan ay walang nangyari sa kanilang dalawa. Hindi niya rin naman pinipilit ang asawa niya dahil ayaw niya naman ng ganon. Ayaw niyang pilitin si Cassandra dahil hindi naman ganon ang pagmamahal niya para rito. Hindi niya minahal ang palihim si Cassandra dahil lang sa maganda ito. Minahal niya ito dahil lang ito ang kaisa-isa niyang babae na nakukuha ng atensyon niya noon pa man. Paano niya nga bang masasabi sa sarili niya na seryoso siya na makuha si Cassandra? Kaya niyang maghintay ng maraming taon. Makuha lang ang puso nito. Kinaya niya nang hintayin ang paglaki nito. Ang maghintay pa kaya ng maraming taon para lang makuha ang puso nito? Ang problema nga lang ay ang pangarap nito. Wala naman siyang problema sa pangarap nito. Kung tutuusin ay masasaya pa siya rito kung sakali mang maabot ni Cassandra ang pangarap niyang yon. Pero paano kung maging kapalit ng pangarap na yon ng asawa niya ay ang nabuong pagkakaibigan at nararamdaman nila sa pagitan nilang dalawa? Kakayanin niya nga bang pakawalan ng asawa niya para lang sa pangarap na yon? Ouch!
Agad na napabalikwas sa pagkakaupo si Alejandro nang marinig niya ang pagdaing ni Cassandra. Kasabay nito ay ang pagkalabog ng tray na dala niya dahilan upang kumalat din sa sahig ang mga banana muffins na pinaghirapan nila ng halos 2 oras kanina. Anong nangyari? Gulat na sambit ni Alejandro bago siya nagmamadaling lumapit kay Cassandra. Mabilis siyang kinuha ang mga kamay ni Cassandra na ngayon ay bahagya ng namumula. Halos mapadaing ang asawa niya nang dahil sa sakit at hapde. Ngunit mas nadaig pa rin sa kalooban ni Cassandra ang gulat sa nangyari at sa reaksyon ni Alejandro sa harap niya ngayon nang dahil sa nangyari. Aminin niya man o sa hindi, sa halos 2 buwan niyang pananatili sa bahay kasama nito, ay hindi niya maitatangging may kung ano nang nabuo sa dibdib niya ngayon para sa asawa niya. Nagugustuhan niya na nga ba ito ngayon? Paano siyang magugustuhan ito kung nasa ganitong sitwasyon sila ngayon? Alam niya na hindi naman siya papatulan ni Alejandro. Kaya naman matagal niya na ring tinanggal sa isip at sa puso niya lahat ng nararamdaman niya para sa asawa. Nilinaw na rin naman niyan sa kanya ni Alejandro noong una pa lang na sa papel lang sila kinasal, kaya naman natitiyak niya na malabo ring mahulog si Alejandro sa kanya. Hindi rin siya pwedeng mahulog dito dahil contract marriage lang ito. Nakasaad sa kasulatan nila na kahit na anong mangyari, walang dapat na mahulog sa isa sa kanila dahil hindi naman permanente ang kasal na to. Hindi rin naman niya alam na mauuwi sa ganito ang lahat, kaya naman hindi niya naiwasang sisihin ang sarili. Mas lalo lang din lumala ang nararamdaman niya sa asawa nang sandaling makita niya ang itsura nito ngayon. Bakas ang pag-aalala sa itsura ni Alejandro habang nakatitig sa namumula niyang mga daliri. Kaya naman hindi niya naiwasang mapanguso na lang. Bahagya ring namula ang mukha niya lalo na nang magdesisyon sa Alejandro na ilapit ito sa labi niya upang hipan na ikinabawas naman ang kirot nito. Masakit pa ba, Cassandra? Tanong nito na marahan niya namang inilingan. Hindi ba sinabi ko sa'yo na mag-iingat ka? Hindi ordinaryong oven yung ginagamit mo. Kaya minsan hindi rin magandang magmagaling. Ano bang pagmamagaling ang sinasabi mo, Alejandro? Singal ni Cassandra bago niya nakangusong binawi ang sariling kamay na ikinakunot naman ang noo ni Alejandro. Bahagya siyang lumuhod sa sahig upang damputin ang mga banana muffins na nasayang nang dahil sa hindi niya pag-iingat kanina. Sayang naman ang lahat ng to kung itatapon ko. Hindi ko tuloy maipagmamayabang sa'yo kung ano ang natutunan ko rito sa bahay mo. Hindi naman ako contaminate ang pagkain kapag nahulog sa sahig. Pwede pa yan, Cassandra. Sabit ni Alejandro bago siya kumuha ng isa at kinagatan sa mismong harap ni Cassandra nang walang halos pag-iinarte. See? Okay naman ang pagkahurno. Nasobrahan ka lang sa asukal. Anong sobra? Tikman mo nang malaman mo. Sabit ni Alejandro bago niya sinubo kay Cassandra ang muffin na kinagatan naman ito. Tama ako, hindi ba? Marahang bumaling si Cassandra kay Alejandro. Medyo matangkad si Alejandro kaya naman kinailangan pang tumingala ni Cassandra sa kanya para lang magsalubong ang mata nilang dalawa. May kung anong elektrisidad ang dumaloy sa kanila nang sandaling mag-cross ang mata nilang dalawa. Magkasabay rin na uminit ang mukha nila kaya naman nang magkaroon ng pagkakataon si Cassandra, hindi na siya nagdalawang isipan na tumayo at nagpaalam sa kanya na lihim namang ikinanguso ni Alejandro. Sa mga sumunod na araw ay tila ba nagpatuloy lang ang ganong klase ng relasyon nila sa isa't isa. Para bang nailang din si Cassandra kaya naman hindi na rin siya gaanong lumalabas ang kwarto niya. Hindi tulad noon na madaling araw pa lang ay nasa hardin na siya at nagbubunot ng mga damo. Kasama ng mga hardinerong nagtatrabaho roon sa mansyon. Natatakot din si Cassandra dahil tila ba hindi niya alam kung anong ikikilos niya kapag naririyan si Alejandro at nakaabang sa kanya. Sa kabilang banda ay hindi naman siya gaanong hinahanap ni Alejandro, lalo na at alam niya namang busy ito sa trabaho. Oh, kamusta ka na sa trabaho mo, Cassandra? Okay ka lang ba dyan? May 1 taon nang nakalipas simula nang mangyari ang lahat. Habang tumatagal ang panahon, mas lalo lang ginugusto ni Cassandra na makatakas sa lugar na yon. Natatakot siya. Hindi dahil kay Alejandro. Natatakot siya para sa sarili niya dahil natitiyak niyang kaunting galaw na lang ni Alejandro, alam niyang mahuhulog na siya rito. Hindi niya alam kung may sasaluba sa kanya o ano. At iyon ang ikinatatakot niya. Alam niya kasi na walang responsibilidad si Alejandro sa kanya. Baka nga maging ito pa'y tinitiis na lang siya at hindi niya lang masabi dahil naaawa siya sa kanya. Gusto ko nang umuwi at mag-aral. Aniya sa sarili, kasabay ng pagdaloy ng luha sa mga mata niya. Gusto ko nang umuwi, Beth. Para bang nagsisisi na ako na nagpunta pa ako rito. Anong balak mo niyan?
Tanong ni Beth sa kanya dahilan upang marahan niyang punasan ng mga luha sa mga mata niya. Dito ka na lang kasi maghanap ng trabaho, Cassandra. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo yun, hindi ba? Kung hindi talaga makapaghintay ang matanda na yan na makapagbayad kayo ng mga magulang nyo, then ako ang iharap mo sa kanya at nang mabigyan ko ng leksyon yan. Hindi naman porket ganong kalaki ang utang nyo, ibig sabihin nun ay pwede ka nang gipitin ng hayop na yan. Beth, ano ba baka may makarinig sa'yo rito ng mga katrabaho ko? Wala akong pakialam, tangina niya. Akong harapin niya at kaming dalawang magdutuos. Bago pa man may masabing masama si Beth, mabilis niya nang pinatay ang tawag nito bago siya nagdesisyong tahimik na yumuko at lumuha sa pwesto niya. Wala siyang ideya na nasa likuran ng pintuang yon si Alejandro at nakikinig na ngayon sa mga hagulhol niya. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tahimik lang na tumalikod sa pintuan bago siya nagdesisyong bumuntong hininga at tahimik na pinagmasdan ng cake na binili niya para sa dalaga. Kay Imelda niya nalaman na ngayon ang kaarawan ng asawa niya. Nakumpirma niya iyon sa marriage contract na kopya niya. Kaya naman bago pa man magtampo si Cassandra dahil nakalimutan niya ang kaarawan nito, nagdesisyon na siyang bumili ng cake upang sorpresahin sana ito sa kwarto niya. Sa halip na sorpresahin niya ito ay siya mismo ang nasurpresa nang marinig niya ang mga hinaing nito. Hindi niya na kaya. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Hindi ba ako naging mabuting asawa sa kanya? Malungkot na bulong ni Alejandro sa isip niya. Sa bagay, wala siyang karapatan na utusan si Cassandra na mahalin siya pabalik. Una pa lang, ay alam niya na ganito ang mangyayari. Ngunit anong ginawa niya? Umasa pa siya. Ganito ba talaga ang paghihintay? Nakakaburyo? Pinatawag mo raw ako, Alejandro? Hindi tulad kanina, ay hindi nagaanong mugto ang mga mata ni Cassandra. May ngiti ring nakaukit sa mga labi nito nang sandaling umupo siya sa sun lounger. Naroroon sila sa poolside. Sa gilid ay naroon ang cake na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin sinisindihan. Bawas ng kandila nito pero hindi iyon agad napansin ni Cassandra dahil sa sobrang dilim sa gawin nila. Tanging ang lampara lang na nasa gilid ang nagsisilbing ilaw nila sa malamig na gabing yon. Hindi mo naman sinabi sa akin na birthday mo. Nangingiti niyang sabit kahit na nagmistulang peke ang ngiting iyon sa harap ni Cassandra. Bumili nga pala ako ng cake para sa'yo. Strawberry nang binili ko. Mukha namang hindi mo type ang chocolate so yan na lang ang pinili ko. Sana magustuhan mo, Cassandra. Salamat sa cake. At sana hindi ka na nag-abala pa, Alejandro. Sagot ni Cassandra sa kanya. Bahagyang nagtagal ang tingin ni Alejandro sa kanya. Mabuti na lang at hindi yun napansin ni Cassandra kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga na lang bago siya naglabas ng lighter at agad na sinindihan ng kandila ng cake na nasa gilid nila. Siyang humawak nito upang ibigay kay Cassandra na ikinangiti naman ito. Hindi ako naniniwala sa mga birthday wishes pero since ikaw ang my birthday, this is your chance. Sabit ni Alejandro na ikinangiti naman ni Cassandra bago niya kinuha ang cake mula sa kamay ng asawa niya. Make a wish, Cassandra. Ilang segundo niya pa munang tiningnan ng mata sa mata si Alejandro bago siya nagdesisyong pumikit at humiling sa sarili niya. Ilang sandali pa muna siyang nagtagal sa pagpikit bago siya nagmulat at agad na hinipan ng kandila sa cake na yon. Anong hiniling mo? Baka sakaling matupad ko kung ano ba talagang gusto mo, Cassandra. Hiniling ko na sana. Aniya bago bumuntong hininga at nagbaba ng tingin sa kinauupuan niya. Hiniling ko na sana. Sana makalaya na ako sa buhay kong to, Alejandro. Aniya na ikinatigil ni Alejandro. Gusto ko nang umuwi at putulin ang koneksyon nating dalawa. Hindi ko na kaya makisama pa sa'yo. Pasensya ka na. Hindi mo naman kailangang humingi ng tawad, Cassandra. Sagot ni Alejandro sa kanya bago nag-iwas ang tingin sa dalaga. Bukas na bukas ay ipapahatid kita sa driver ko pabalik sa bahay ninyo. I'm sorry. You don't have to say sorry, Cassandra, please. Sabit niya bago tumawa ng peke at bumuntong hininga. Your wish is my command, Cassandra. Magmula ngayon, tapos ng kontrata nating dalawa. Dagdag pa ni Alejandro bago siya tumayo sa kinauupuan niya at marahang naglakad palayo nang nakapamulsa. Sinubukan niyang maging matatag at piliting huwag umiyak ngunit hindi pa man siya nakakapasok sa bulwagan
Agad nang lumandas ang muluha sa mga mata niya. Tulad ng pangako ni Alejandro kay Cassandra, kinabukasan ay inutusan niya ang driver na ihatid sa Cassandra pabalik sa bahay nito. Hindi na rin siya muling nagpakita pa sa asawa dahil natitiyak niya kung sakali mang muli niya makikita ang mukha nito, baka nga hindi niya na mapigilan ang sarili niya tuluyan ng lumuhod sa harapan nito upang makiusap. Upang makiusap na wag nang umalis at mangako na lang sa asawa na babaguhin niya kung anumang ugali niya na kinaayawan ni Cassandra sa kanya nung una pa lang. Hinatid niya ng tingin si Cassandra mula sa kwarto niya sa ikalawang palapag. Nakita niya pa si Cassandra na malungkot na ngumiti sa kabuuan ng bahay bago niya ito nakitang bumuntong hininga at tuluyan na nga umalis sa lugar na yon kasama ng mga maleta niya. Sa mga sumunod na taon ay hindi naging madali ang buhay ni Alejandro, na hindi na rin naman pumasok sa isip niya ang mag-asawang muli dahil para sa kanya, wala nang masihigit pa kay Cassandra. Wala na rin naman siyang pamilya kaya naman kahit na bumuo siya ng sariling kanya, alam niyang hindi na rin niya maibabaling ang atensyon niya sa mga ito. Pera na lang kung si Cassandra ang kasama niyang bubuo ng pamilya ang gusto niya. May 10 taon na nakalilipas simula nang umalis si Cassandra sa poder niya. Wala siyang alam at kaide-ideya kung nasa na nga ba si Cassandra ngayon. Hindi na rin naman pumasok sa isip niya na pasundan ito o kamustahin man lang dahil para saan pa ba? Sana lang talaga ay nagawa niyang abutin lahat ng pangarap niya ngayon. Mahina niyang bulong sa sarili habang wala sa sariling nagmamaneho. Ang hindi alam ni Alejandro ay isa ng ganap na doktor si Cassandra ngayon. Naglagay siya ng 5 milyong piso sa bank account ni Cassandra nang sandaling umalis siya sa poder ni Alejandro. At yun ang ginamit ng asawa niya para maputustusan ang pag-aaral niya. Ngayon na isa na siyang ganap na doktor, isa na lang ang naglalaro sa isip niya. Taray ah! Sambit agad ni Beth nang sandaling mag-clear sila ng araw na yon. Grabe yung nangyari sa pamilyang sinugod dito kanina, no? Nakita mo ba yon? Food poison daw, sabi yung sanhe. Ang akala nga nila bagong sakit na naman. Natatawang sambit ni Beth bago siya umiling. Hindi naman sumagot si Cassandra sa kanya kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sikuhin ito na halos ikatalon pa nito sa gulat. Ha? Anong sinabi mo, Doc? Tanong niya sa kaibigan bago niya nilingon ang patient's chart na hawak niya. Okay naman ang pasyente ko, pwede na siyang lumabas sa susunod na araw. Hindi yun ang sinasabi ko. Dismayadong sinambit ni Beth bago siyang malukip-kip sa harap ng Cassandra. Aminin mo nga sa akin, Cassandra. Kumain ka ba ng almusal kaninang umaga? Mukhang hindi ka okay ngayon na. Ano ba nangyayari sa'yo? Si Spencer pa rin ba? Sinong Spencer na naman yan? Singal ni Cassandra na tinawanan naman ni Beth. May iniisip lang ako. Meron kaming schedule sa OR mamaya kaya alam mo na. OR mo mukha mo. Alam mo kung hindi lang talaga kita kaibigan at kung hindi ka lang talaga doktor ngayon, baka iniisip ko na gumagamit ka. Singal na biro ni Beth na iiling-iling niya lang nanginitian. Hindi naman kalaunan ay muli silang bumalik sa duty nila. Abala si Cassandra sa pag-check sa isa niyang pasyente nang may tumawag sa kanya mula sa emergency room. Doc Cassandra, kailangan ka po namin sa emergency room. Sambit ng doktor na tinanguan niya. Ang sabi ng nurse na tumawag sa kanya ay may isang pasyente raw na nasa critical na kalagayan ngayon. Car accident daw ang sanhe ng aksidente at nagkaroon daw ng injury sa buong katawan ng lalaking sinugod doon, kaya naman nasa critical na itong kalagayan ngayon. Nakita niya na naroroon na ngayon si Beth, kaya naman dali-dali na siyang nagtungo roon. Anong nangyari? Critical ang kalagayan niya ngayon. Medyo marami na rin ng dugong nawala sa kanya. Kailangan niyang sumailalim sa operasyon ngayon. Sagot ni Beth sa kanya habang panay sa pag-check sa pulso ng lalaking nakaratay ngayon sa kama. Nang makalapit si Cassandra ay tsaka lang siya nakaramdam ng panlulumo nang mamukhaan niya ang lalaki. Kahit na marami itong sugat sa muka, hindi pa rin iyon naging dahilan upang makalimutan niya ang lalaking pinakasalan niya at nagpabaon ng 5 milyon sa account niya noon. Ano? Aniya bago siya tumikim ng sandaling manginig ang boses niya sa pagkabigla. Ano pa ginagawa niyo ngayon? Dalhin niyo na siya sa operating room. Dok, kailangan po namin ng sagot mula sa mga kapatid or kamag-anak niya. Wala pa pong dumarating hanggang ngayon. Sinong nagdala sa kanya dito kung ganon? Mga nakasaksi lang po sa aksidente kanina. Sagot ng nurse dahilan upang mapasabo na lang siya sa noo niya. Kailangan po kasi talaga ng perma bago po dumaan sa operation. Hindi po siya pwedeng isailalim ng walang authorization mula sa kamag-anak o asawa man lang.
Bahagyang natahimik si Cassandra bago siya paulit-ulit na nagpabalik-balik sa kinatatayuan niya. Ilang minuto pa silang nagtagal sa posisyong yon bago siya nagdesisyong humakbang patungo sa kanila. Ako na mag-oopera sa kanya, kahit na walang consent ng pamilya niya. Anunsyo niya dahilan upang mapabaling ang lahat ng nurses at doktor na naroroon. I'm his ex-wife, dagdag niya pa. Bahagyang nagitla ang lahat ng naroroon at kasama na roon si Beth na sobrang gulat ay bahagya pang napaatras sa kinatatayuan niya habang nanlalaki ang mga matang nakatitig kay Cassandra. You're his what? At saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo, please. Aniya sa kaibigan bago siya lumingon sa mga nurse na naroroon. Prepare the operating room, now! Nanalabo pang mga mata ni Alejandro nang sandaling gumising siya mula sa pagkakatulog. Nang dahil sa labis ng pagkalasing ng mga oras na yon, ay hindi niya na namalayang matindi ang pinsala ng aksidenteng kinasangkutan niya. Mabuti na lang at bago siya nawala ng kontrol sa minamaneho niya ng mga oras na yon, ay nagawa niya pang ibangga sa puno ang kotseng minamaneho niya. Ang buong akala niya nung una ay patay na siya, dahil ang puting kwarto agad ang bumungad sa kanya nang sandaling imulat niya ang mga mata niya. Hindi niya rin maigalaw ng maayos ang mga braso niya. Hindi na rin naman siya nag-abala pa na gawin niyon dahil natatakot siya na baka mawalan ulit siya ng malay sa oras na mawalan ulit siya ng lakas. Gising na po pala kayo, sir. Ani ng isang nurse na pumasok. Sandali lang po, sir, ah. Tatawagin ko lang po si Doc. Dagdag pa nito bago siya nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Malaki ang pasasalamat ni Alejandro dahil kahit na naging masama siya nitong mga nagdaang taon, kahit na papaano'y hindi pa rin siya binawi. Kahit na papaano'y may pagkakataon pa rin siya para magbago. Tingin niya ay iyon na lang ang gagawin niya sa oras na makakalabas siya sa ospital na yon. Iyon ay kung walang naging problema ang katawan niya. May kung anong nakakonekta sa kanya. May oxygen, may IV bag, lahat na yata ay itinusok sa kanya ng mga doktor para lang manatili siyang ligtas sa kapahamakang dala ng pagkawala niya sa wisyo noong mga panahong iyon dahil sa pagkalulong sa alak. Ilang araw na kaya ako nandito? Tanong niya sa isip. Agad siyang natigil sa pag-iisip ng kung ano nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Agad na nalaki ang mga mata niya na kahit na nangihina ay hindi pa rin iyon naging dahilan upang iiwas niya ang tingin sa babaeng pumasok. Kunot na ang noon nito nang pumasok si Cassandra. Sa halip na kumustahin siya nito o kahit na makipag-usap siya sa kanya, ay ginawa pa rin ni Cassandra ang lahat ng makakaya niya para lang huwag kibuin ang dating asawa. Cassandra, much better kung mananahimik ka, Alejandro. Hindi makakabuti sa'yo magsayang ng lakas. Aniya na ikinanguso niya sa isip habang nakatitig kay Cassandra. Tsaka na tayo mag-usap kapag may lakas ka na. Dagdag pa nito bago siya lumabas nang matapos sa pag-check up sa kanya. Nang dahil sa sinabi ni Cassandra ay tila ba mas lalo lang ginanahan si Alejandro na magpalakas at nang sa ganon ay tuluyan niya nang makausap ang dating asawa. Hindi niya alam pero tila iyon ang naging turning point niya upang tuluyang lumakas at nang sa ganon ay may malinaw kay Cassandra. Aminin niya man o sa hindi ay tila ba nakaramdam siya ng pagka-proud sa narating ni Cassandra ngayon. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating nakadisgrasya lang sa banana muffin na ginagawa nila noon ay isa ng tanyag na doktor ngayon, hindi ba? Kailangan mo magpalakas, iho. Mukhang wala rin sa mood na makipag-usap sa'yo si Cassandra hanggat ganyan ang ayos mo ngayon. Sambit ni Imelda nang minsan siya nitong binisita. Nang mawala si Cassandra sa bahay nila ay tsaka lang siya nagdesisyong tanggalin ang mga tauhan niya. Hindi niya alam pero tila ba gusto niyang mawala na sa kanyang lahat simula nang mawala si Cassandra. Sa kabutihang palad, ay may nagawa namang mabuti ang pagsisante niya sa mga dati niyang kasambahay may 10 taon nang nakalilipas. May ilang naging successful sa buhay nila. Napunta sa ibang bansa, nakapagpatuloy sa pag-aaral tulad ni Ana at nakapagretiro ng may benepisyo mula sa kanya tulad ni Imelda na ngayon ay may katandaan na rin. Alam ko naman po na may galit siya sa akin sa nangyari. Hindi ko naman po alam na dito siya nagtatrabaho ngayon. Natutuwang sambit ni Alejandro bago siya nag-iwas ng tingin sa dating kasambahay na ikinangiti naman ito. Hindi na rin naman nagtagal ang pag-uusap nila nang sandaling pumasok si Cassandra sa loob. Wala tuloy ibang nagawa si Imelda kung hindi ang nakangiti siya nitong bigyan ng isang makahulugang tingin bago siya tumango kay Cassandra na peke naman itong tinanguan. Ikaw nang bahala sa dati kong alaga, Doc. Sambit nito na hindi naman tinugunan ni Cassandra bago siya nagdesisyong lumabas ng tuluyan.
Cassandra. Hindi niya pa man natatapos ang sasabihin niya ay mabilis na siyang nilapitan ni Cassandra upang suntukin sa balikat na ikinapalahaw niya naman sa sakit nung una. Pakiramdam niya ay naputo lahat ng tahi niya sa ginawa ni Cassandra sa kanya nang makalapit siya rito. Sa halip na tumigil ay wala namang ibang nagawa si Cassandra kung hindi ang magpatuloy sa pagpitik sa mga sugat ni Alejandro na hindi kalaunan ay tuluyan na nga nitong ikinatawa. Ano ba, Cassandra? Alam mo ba kung anong ginawa mo, Alejandro? Munti ka nang mamatay. Sabit ni Cassandra bago bumuhos sa mga luha sa mata niya nang hindi niya na napigilan ng labis na emosyon. Nagpapakamatay ka ba talaga? Hindi mo ba alam ang sarili mo kung lasing ka? Pwede bang huwag ka nang magmaneho? At saka bakit ba wala kang kasama sa bahay? Ang tanga mo talaga, Alejandro. Bahagyang natawa sa kanya si Alejandro bago niya hinawakan ang mga braso ni Cassandra at agad na hinilang dating asawa palapit sa kanya upang mayakap na hindi naman ito nilabanan pa. I'm sorry, okay? Okay na ako ngayon, Cassandra. Hindi naman ako namatay, okay? Natatawang biro pa ni Alejandro sa kanya. Dahilan upang mapahikbi na si Cassandra sa balikat niya. Hindi naman ako magkakaganong kung hindi mo ako iniwan. Kung sinamahan mo lang ako. At talagang kasalanan ko pa talaga ngayon. It's a joke, okay? Natatawang sambit ni Alejandro na tuluyang ikinakalma ni Cassandra. 10 taon ang nakalilipas pero hanggang ngayon ganito ka pa rin, Cassandra. Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin yung mahal ko. Aniya. Walang ibang nagawa si Cassandra kung hindi ang tuluyan ng ibaon ang sariling mukha niya sa balikat ng dating asawa. Para bang naging komportable siya roon, lalo na nang marinig niyang pag-amin nito sa kanya. All this time, ang buong akala niya ay hindi magagawa ni Alejandro na ibalik sa kanya ang nararamdaman niya para rito noon. Sa katunayan nga'y, nakaramdam siya ng pag-asa lalo na nang mapag-alaman niyang sa 10 taon na lumipas ni minsan ang hindi man lang pumasok sa isip ni Alejandro ang magpakasal sa ibang babae. Nang malaman na yun ay tila ba nagbunyi ang puso niya. Mas lalo lang din siyang nakaramdam ng saya ng sandaling umamin na rin siya ng nararamdaman sa dating asawa na ikinatuwa naman ni Alejandro. Kahit na may 10 taon na nakalilipas, tila ba wala man lang nagbago sa kanilang dalawa. Binago man ang panahon ang itsura nila at ang edad nila, hindi naman ito nagawang baguhin ang kung anumang nararamdaman nila para sa isa't isa noon. Siguro nga marahil ay isa iyan sa mga bagay na pwede nilang ipagmayabang sa mga taong napapataas na lang ang kilay sa tuwing nakikita sila nitong magkasama sa iisang lugar. Sino ba namang hindi magtataka kung ang agwat ng edad ninyo sa isa't isa ay 10 taon, hindi ba? Kahit sino naman ay malulula. Sa kabilang banda ay wala namang pakialam ang dalawa sa kung anong sasabihin ng iba tungkol sa relasyon nila. Ang importante lang para sa kanila ngayon ay ang isa't isa at ang relasyong meron sila mula noon hanggang ngayon. Ginawa ni Alejandro ang lahat ng makakaya niya upang mapabilis ang paggaling niya at nang sandaling bigyan na nga siya ni Cassandra ng go signal, saka lang siya nagdesisyong umalis ng ospital. Si Imelda ang sumama sa kanya sa bahay hanggang sa tuluyan na nga siyang gumaling. Sa katunayan nga'y nahihiya pa siya dahil sa edad nito. Nagawa pa siya nitong tulungan kahit na kung tutuusin ay wala na rin naman siyang responsibilidad sa kanya. Hindi totoo yan, iho. Tinuring na kitang anak eh. Mahihiya ka pa ba sa akin? Natatawa nitong biro na ikinangiti na lang ni Alejandro. Pagkalipas siguro ng mga 2 buwan ay tsaka na lang fully recovered si Alejandro mula sa operasyon. Hindi rin naman siya nagsayang pa ng oras dahil ng sandaling umayos ng pakiramdam niya, tsaka siya nagdesisyong mag-umpisa na sa panliligaw kay Cassandra na ikinanguso na lang nito sa tuwing papaabutan niya ito ng bulaklak sa mga kasama niya sa ospital. Ang akala nga namin tomboy si Doc kasi ni minsan, tatagal niyan dito sa ospital, ni minsan na hindi nagkaroon ng nobyo yan. Sambit ng isang nurse na ikinalawak ng ngiti niya. Kaya pala hindi tumatanggap ng manliligaw kasi may hinihintay. Dagdag pa nilang biro na ikinatawa naman nila. Nawala lang ang ngiti sa labi ni Alejandro nang sandaling makita niya na naglalakad na patungo sa direksyon niya si Cassandra. May ngiting nakaukit sa labi nito habang ang mukha naman ng babaeng kasama nito ay hindi na maipinta habang nakatitig sa kanya. Ikaw pala yung lalaking ng gipit sa kaibigan ko. Sambit ng kaibigan ni Cassandra na ikinatawa nilang dalawa. Siguraduhin mo lang na mamahalin mo tong si Cassandra ha? Dahil kung hindi, nako, hindi lang ako mga hunting sa'yo, I swear. Yes ma'am.
Sagot niya bago sumalubong rito at bumaling sa asawa niya. Let's go? Nangingiting tumango si Cassandra bago siya lumapit sa braso nito at agad na nga silang dumiretso sa parking lot pagkatapos ng duty ni Cassandra ng mga oras na yon. Alejandro, natatandaan mo pa ba yung time na bumili ka ng cake para sa birthday ko? Pagkatapos ay pinahiling mo ko? Sambit ni Cassandra dahilan upang nakangiti siyang bumaling ng tingin dito. Alam mo ba kung ano talagang eksaktong hiniling ko? Hiniling mo na makalaya sa buhay na yon kasama ko. Nakangiting umiling si Cassandra sa kanya dahilan upang bumaling siya rito. Hiniling ko na sana makalaya na ako sa buhay na yon kasama mo. Aniya na ikinakunot ng noon niya, ngunit naroon pa rin ang ngiti. At kapag dumating na ang panahong mag-cross ulit ang landas nating dalawa, gagawin ko ang lahat para lang mabawi ka sa akin. Gustong gusto kita, Alejandro. Hindi mo lang alam kung gaano kong pinagsisisihan yung nangyaring yon. Pakiramdam ko talaga nasaktan kita. Iyong sakit din naman na yun ang dahilan kung bakit naririto pa rin tayo hanggang ngayon. Sambit ni Alejandro bago humarap sa kanya at tuluyan nang yakapin ng dalaga na ikinangiti naman ito. Akin ka na magmula ngayon at pakakasalan kita ulit. This time, hindi na sa papel. This time, ihaharap na kita sa altar. Sabay tayong hihiling at mangangako sa kanya, Cassandra. Sabay nating hihilingin sa kanya na bigyan niya tayo ng maraming anak tulad ng gusto ko. Hindi mo na kayang gawin yon dahil 40 ka na. Biro ni Cassandra na ikinangiti ng malawak ni Alejandro. Hindi mo na kayang 10. Kaya ko kung paulit-ulit nating susubukan. Hindi pa naman huli ang 40 para sa 30. Natatawang biro ni Alejandro bago niya muling niyakap si Cassandra at hinalikan ng tuluyan sa labi na ginantihan naman ito. Finally, I got you, Cassandra. I got you this time. Dagdag pa niya bago muling yumuko upang tuluyan ng halikan ng asawa. Ang sabi nila nakakaburyo raw ang paghihintay. Kung kailan ka naghihintay, tsaka naman nawawala sa iyo ang lahat. Pero tulad nga ng sinabi nila, lahat ng bagay ay mapapasa kamay mo kung marunong kang maghintay at kung talagang para sa iyo ang lahat ng yon. Malay mo, inihahanda pa lang pala para sa iyo ang taong yon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi ako naniniwala sa mga birthday wish